Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! UNHA-3 rocket na nakapwesto na sa launch pad. Ipinakita ng North Korea sa mga dayuhang mamamahayag para pabulaan ang isa itong ballistics missile test. Pero usap-usapan ng paghahanda sa umunoy ikatlong nuclear weapons test, maugong. Lokal na pamahalaan ng Santa Ana, Cagayan at Polillo Island sa Quezon. Ikinakasana ang kanilang plano sakaling bumagsak sa kanilang lugar ang debris ng rocket. Exclusive ang aktwal na operasyon ng mga pulis laban sa mga nang-hold up ng pampasaherong bus sa EDSA. CCTV footage noong gabing sinalakay ang bahay ni Bangko Filipino owner Bobby Aguirre na ikinasawi ng 3 niyang tauhan. Gagamitin ng Las Piñas Police para matukoy ang mga nasa likod ng krimen. Pagpapalitrato ng ilang turista sa cruise na ginamit sa sinakulo sa Angeles, Pampanga, binatikos. Alamin ang mga tip para maibsan ang hapdi ng sunburn at kung paano ito maiwasan. At sa showbiz saksi, matapos ang mahigit isang dekada, 90s Irish rock group na The Cranberries excited nang mag-concert muli sa kanilang Pinoy fan. Ilang araw bago ang napipintong paglulunsad ng weather satellite daw sa kalawakan, pinakita ng North Korea sa mga dayuhang mamamahayag ang rocket na nakapwesto sa launch pad para pabulaan ang isa itong ballistics missile test. Pero hindi pa man nagpapakawala ng rocket, maugong naman ngayon ang usap-usapan ukol sa umunoy ikatlong nuclear weapons test ng North Korea. Saksi si Teresa Andrada. Nasa launch pad na ang UNHA-3, ang rocket ng North Korea na maglulunsad daw ng weather satellite sa kalawakan. Nasa final stages na raw ang kanilang paghahanda na kanilang ipinakita sa ilang inimbitahang dayuhang mamamahayag para pabulaanan ng aligasyong ballistics missile test talaga ang kanilang pinaplano. Ayon sa North Korean officials, kung missile ang kanilang ilulunsad, hindi na raw nila ito ipapakita pa sa publiko at sa halip ay isisikreto na lang. Sa pagitan ng April 12 hanggang 16 inaasahan ng launch, kasabay ng pagunita sa 100th birth anniversary ng kanilang state founder na si Kim Il-sung. Ipinakita sa GMA News ng dating curator ng National Museum Planetarium ang nangyayari sa isang missile kapag inilulunsad sa kalawakan. Sa kaso ng Kwangmyong-song 3 missile ng North Korea, ito raw ay nahahati sa 3 bahagi, ang first, second at third stage. Kapag nailunsad na ang rocket mula sa Chosun County sa North Pyongan Province sa North Korea, unang matatanggal ang first stage, isang booster na siyang magtutulak sa rocket sa bilis na 7 miles per second. Singlaki raw ng first stage ang isang F-76 aircraft sa habang humigit kumulang 45 feet. Oras na matanggal ang unang bahagi, inaasahang babagsak ito sa May Korea. Sunod na daraanan ng rocket ang Japan bago dumating sa Pilipinas. Dito raw sa Pilipinas inaasahang babagsak ang second stage ng rocket sa dagat sa hilagang silangan ng Santa Ana, Cagayan hanggang sa silangang bahagi ng Polillo Island sa Quezon. Ang third stage ng rocket na siyang magdadala ng satellite, inaasahang sinlaki naman ng kotse. Malakas siya, yung parang gano'n. At may hissing sound pa siya. Hissing sound pa siya. Tsaka maliwanag yan. Parang yung kuwitis na malaki. Subalit di lang pala ang rocket launch ngayon ang binabantayan ng international community. Batay sa ulat ng South Korean news agency na Yonhap, pinaghahandaan na rin di umano ng North Korea ang ikatlong nuclear weapons test nito. May bagong hukay na tunnel raw sa Punggye-ri Nuclear Test Site, ang lugar kung saan rin isinagawa ang dalawang naunang nuclear test ng North Korea noong 2006 at 2009. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang ating Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA spokesperson Raul Hernandez, ibeberipika pa raw nila ang ulat na ito. Si House Foreign Relations Committee Chairman Al Francis Bichara nangangamba raw na madamay ang Pilipinas sakaling gamitin ng North Korea ang nuclear weapons umano nito laban sa mga kaaway nitong bansa. They're actually a friendly country. So, sabay tayo dito magpo-protesta.
Kapag ginamit sila yun, hindi lang yung neighborhood nila, pati tayo, pwedeng yung fallout, pwedeng madamay din tayo. Kung ang political analyst naman si Professor Roland Sibula nang tatanungin, walang dapat ikatakot ang Pilipinas. Malayo raw na maging potential threat sa Pilipinas ang nuclear weapons ng North Korea. Kahit kasi kilalang kaalyado ang Pilipinas ng Amerika, wala na ang mga base militar nila sa ating bansa. Kaya't walang maaaring maging target ang North Korea. Basta't hindi natin inaatake o hindi tayo nakikisawsaw sa pag-atake sa North Korea na halimbawa yung pagsawsaw dyan sa paglusob ng Amerika sa North Korea kung sakasakali, hindi, wala tayong dapat pangamba. Dapat ang boses natin laban sa lahat ng sandatang nuklear, no? At ang ibig sabihin nito, yung posisyon natin laban sa lahat ng sandatang nuklear, kasama dyan yung sandatang nuklear ng Amerika, ng Inglaterra, ng Pransya, ng Rusya, ng China. Teresa Andrada ang inyong saksi. Pinaplansya na ng lokal na pamahalaan ng Santa Ana, Cagayan at Polillo Island sa Quezon ang kanilang plano sakali bumagsak sa kanilang lugar ang debris ng rocket. Saksi si June Veneracion. Sa bahaging ito ng Santa Ana, Cagayan, mga biyaya ng dagat ang pangunahing kinabubuhay ng mga residente. Pero sa nakalipas na linggo, ang tinaguriang game fishing hub ng Pilipinas ang isa sa mga tinukoy na maaring bagsakan ng bahagi ng rocket na ilulunsad ng North Korea sa linggong ito. Ang advice dyan ay avoidan muna yung papalaot kasi sa dagat naman natin babagsak yan. Dissemination po natin dun sa mga local fisherman natin na lalo na yung mga lumalaot po na wag po nilang lalapitan po yung debris na nakikita nila na yan. Pero ang mga mangingisdang nakausap ng GMA News, pero aware kayo, alam nyo na may balitan ka na. Wala pa kami nababalita. Isa rin sa mga komunidad na maaring maapektuhan ng pagbagsak ng rocket debris ay ang mga residente ng isla ng Polillo sa Quezon. Ang mangingisdang si Mang Ernesto, nakakaramdam daw ng takot sa posibleng epekto ng rocket launch sa kanilang lugar. Sana makarating dito yung mga kahit yung ganoon na mangyari yung galing Koreang sasabog. Sana huwag na muna namin sapitin yun, masasamang laging. Sa ngayon, pinaplansya pa ng mga lokal na opisyal ang plano para sa rocket launch na gaganapin sa loob ng ilang araw. First thing siguro bukas ay papapatawag ako ng meeting ng municipal. Sabi ng NDRRMC, hindi naman daw nila gustong lumikha ng panik at takot sa planong rocket launch ng North Korea. Pero mabuti na raw mag-ingat, partikular sa mga debris ng rocket. Magmatsyag lang. Kaya kung ako ang mag-advise, stay indoor. Hindi naman ito strictly, huwag kayo lumabas. Wala akong sinabi na ganon. Yung magmatsyag, baka may lumilipad dyan, makita mo naman umilag ka lang. Guided dyan. Ang kinababahala ng NDRRMC kapag nalihis ng lipad ang rocket ng North Korea. Kapag sumobra ang lipad ng rocket, sa bahagi ng Bicol region maaring bumagsak ang debris. At kapag kumana naman, Northern Luzon ang posibleng tamaan. Yung debris, unguided, misguided, to whom it may concern. Kung nag-overshoot, may problema tayo. Kung undershoot, wala tayong problema. Kung kumanan, may problema tayo. Kung kumaliwa, wala tayong problema dahil pupunta ng Pacific Ocean. In the event that there is a portion that may not can be the size of a pebble to siguro yung sa laki hindi natin sigurado. Pwedeng malaking bato, pwedeng siguro kang marin ng isang TV, yung mga gano'n, o kaya ng pwedeng boxing laki lang na bato. But still, no, if this is falling from the sky, kahit maliit lang yan, delikado yan. Bilang pag-iingat, mula April 12 hanggang 16 kung kailan inaasahang isasagawa ang rocket launch, magpapatupad ang gobyerno ng Pilipinas ng no-fly, no-sail at no-fishing zone sa 590 square kilometer area sa may karagatan ng Santa Ana, Cagayan at Polillo Island. Ito ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Dahil dito, 20 flight kada araw kailangang ma-divert ng ruta kasama ng 8 international flights na makikidaan lang sa himpapawid ng Pilipinas patungong South Korea at Japan. Gayunman, di raw inaasahang malaki ang epekto ng diversion sa operasyon ng mga airline. Approximation ay magiging additional mga 10-minute
travel time yon kasi medyo mas malayo ng kaunti yung kanilang dadaanan compared dun sa normally ay route na tinitake nila sa kanilang flights. June Veneracion ang inyong saksi. Samantala, nagsagawa ng operasyon ang mga pulis kontra sa mga nang-hold up sa isang pampaserong bus sa EDSA matapos itong itimbre ng isa sa mga pasahero. May saksi exclusive si Emil Sumangil. Dito sa ibabaw ng EDSA sa Dolan flyover namin nabuntutan ng mga nakamotorsiklong pulis habang hinakabol ang pampaserong bus ng Victory Liner na nasa bandang harapan. Ang tawag na kanilang natanggap, isang Victory Liner bus na bumabagtas sa northbound lane ng EDSA ang kasalukuyang hino-hold up. Ang problema, hindi na ibigay ng color ng plaka maging ang body number ng bus. Pagbaba sa kanto ng EDSA at Main Avenue. Anong oras niya dali doon? Pasahero kayo? Dito na hinarang ang Victory Liner bus. Kasabay ng pagdikit sa pintuan ng District Mobile Force. Perimeter naman ang sinecure ng Quezon City Police SWAT team. Nang verifikahin ng mga pulis ang driver at konduktor. Clear naman, oh. Clear naman din. Hindi raw ang bus na ito ang ino-hold up. Meron po kaming natanggap na robbery daw sa bus. Ang bato lang sa radyo, Victory. Okay. Kaya takbo namin dito kaagad eh. Opo. Pero nung pinag-down naman namin lahat ng Victory, negative naman yung mga sagot ng mga driver eh. Posibleng ang mga kasunod daw na bus na lumabas mula sa kanilang terminal sa Pasay ang pinasok ng mga hold-upper. Nag-antabay muli ang mga pulis at nang mamataan ang paparating pang mga bus ng Victory Liner, muli nila itong fin-lockdown. Ang ikatlong bus na sinabat sa drug net operation, hinabol ng mga pulis makarang lagpasan ang inilatag na choke point. Bukas sa mga kortina ng bus at itsurang wala namang kumusyon sa loob. Baba ka muna, baba ka muna. Wala ba kayo na hino-hold up yung bus nyo? Wala naman. Anong oras ba kayo malis sa terminal nyo? Ah? 30. Di ba kayo nata-traffic sa area? Papunta rito, di ba kayo na-traffic? Hindi naman. Wala bang anong insidente na nangyari sa loob ng bus nyo? Wala. Sigurado ka? Nang verifikahin, negatibo ang hold up. Ayon sa QCPD, taga MMDA ang nag-report sa pulisya. Isang pasahero raw ng hino-hold up na bus ang nag-text sa MMDA hotline. Biyahing Northern Luzon daw ang bus at puno ng mga pasahero. Yung base nila, inalarma yung mga MMDA sa area, sa along EDSA, para na may hino-hold up na Victory Liner. Sila naman na nakapag sa pulis. At nang muling makipag-coordinate ang PNP sa MMDA, lumitaw na sa area pa lamang ng Estrella sa Makati, nakababa na ang mga hold-upper at hindi na umabot sa area ng Quezon City. Sabi nung tawag sa amin, sa Estrella pa na-intercept na, nawala na yung share. Ang mga hold-upper, sir? Wala na. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya kung naisakatuparan ba talaga ang pang-hold up, ilan ang biktima at mga suspect. Ang PNP, paiigtingin naman ang seguridad sa mga bus terminal at kalsada sa Metro Manila hanggang Miyerkules para maiwasan ang mga kaso ng highway robbery sa gitna ng pagdagsa ng mga kababayan natin pabalik at palabas ng Kalakhang, Maynila. Emil Sumangil ang inyong saksi.